Tara, samahan niyo ako magturo. Meron pala akong tinuro dito sa client natin sa Makati. At ayun yung high pickup. Itong kasing si Luke is a slasher at nahihirapan daw siya pag may mga secondary defender na. Ang high pickup pala ay gamit na gamit lalong-lalo na sa NVA. Ang technique dito sa high pickup mga ka-ballers is kailangan ng mabilis na dribble. 1, 2. Pinaka-importante dito yung timing. And then, dapat nag-change din yung tempo ng dribble mo. Kasi pag stagnant lang yung tempo ng dribble, malaki yung chance na ma-steal yung bola. Ang tamang tempo is bagal, bilis. Ngayon dito mga ka-ballers, tinuturo ko kay Luke kung paano magkaroon ng tamang angle. Ang gusto ko kasi mangyari, dapat maisip ng secondary defender mo or yung magbablock sa'yo na papunta ka sa unahan. Pero, meron ka pa palang isang step na papunta na sa side. So, pansinin nyo dito yung move ni Luke mga ka-ballers, no? Dito kasi mga ka-ballers, yung move ni Luke is going to the right lang. That's why magiging predictable siya dito. That's why ang sabi ko sa kanya, yung first step niya is straight. And then yung second, dapat palabas na. Sa ganoong paraan mga ka-ballers is magkakaroon siya ng separation towards his defender. Kasi yung defender niya, akala niya straight lang yung atake niya, but pupunta pala siya sa other way. At kung mapapansin nyo din dito mga ka-ballers is yung finish niya is high off the glass. Itong kasing si Luke is a short guard. That's why yung pinapractice ko sa kanya is mataas na floaters, no? Yung ginagamit lagi ni Stephen Curry. Yung gantong finish mga ka-ballers is magagamit niya for future purposes. Itong kasing si Luke is talagang guard na. That's why tinuro ko sa kanya yung paggamit na mataas na parte ng board. Lagi nyo tatandaan mga ka-ballers na yung basketball is game of angles. So every time na maglalaro ka, every time na magdadrive ka, dapat maganda yung angulo mo. And then yung next na tinuro ko naman sa kanya is finishing sa likod ng rim. Itong drill na to mga ka-ballers is Kyrie Irving drill to. So tinuturuan natin siya kung paano ang tamang pag-backspin. Sa una, hinahayaan ko lang muna siya. Bakit? Kasi I want him to develop his own technique. But then, hindi niya nagigets. That's the time na kailangan ko na magturo kung paano yung tamang pag-spin. Yung pag-spin kasi ni Luke ay papunta sa left side. That's why hindi niya na-shoot yung bola. So, ayun lang naman yung sinabi ko sa kanya. Kaya nga lang sabi ko, mga ka-ballers, kailangan natin may distinguish kung kailan dapat magturo o kailan dapat pagawa yung drill. Kasi sa ganung paraan, ma-force natin siya to become creative. At the same time, meron din pinagkaiba yung nahirapan siya sa drill at the same time, hindi niya nagagawa yung drill. Kung nahirapan lang naman siya gawin yung drill, that's the time, hayaan mo lang siya na gawin yung drill. Pero kung hindi niya magawa yung drill, that's the time that you teach technique. Pag nagtuturo kasi ako, ang gustong-gusto ko is to make a problem na gagawan nila ng solution. Kaya ko kasi yung ituro ko lang lahat. Kasi ang ending, pag tinuro mo lahat, hindi sila matututo. Magiging dependent sila sa'yo. At ang goal ko naman kasi pag nagtuturo is maturuan yung tinuturuan ko, naturuan yung sarili nila. Sa ganung paraan, nag-succeed ako as a coach. Kasi what matters to me most is the time na hindi ko sila kasama more than nakasama ko sila. At kung maturuan ko sila na mag-function at mag-training without me, I think na nag-success ako as a coach. Ang next ko naman na pinagawa kay Luke is a reverse layup. This time, nakaharap naman siya sa rim. Kung napapansin nyo kay Luke, repetition lang naman yung kailangan niya. Kasi nagagawa naman niya yung tama yung drill. Kaya sa mga gusto magpaturo dyan, message nyo lang ako, DM nyo lang yung page ko, and schedule natin.